magpakilala po muna kayo para po sa lahat. Hello, magandang araw po. Ako po inyong Congresswoman Marisa Dalmar Magsino ng OFW Party List. Ngayong pong araw na ito ay nandito po kami sa Bagong Pilipinas Servicio Fair dito po sa Lipa, Batangas. Siyempre, OFW ang ating mga colleagues at kami po'y maligayang-maligaya dahil ang ating mahal na Speaker Ferdinand Martin Romualdez at ang ating si Secretary Ralph Recto at ang ating pa pong ibang mga kasamahan na nandito ay maligaya na nakiisa po dahil ako'y Batanggenya din. From Tanawan, Batangas, Laurel at Talisay, Batangas. Kaya puro Batanggenya po tayo. Gawang OFW party list po, syempre national. Yes. Ayan. So sa ngayon po, first term nyo po as OFW Party List Representative. Yes, this is my first term. Yung ating pong eleksyon noong 2022 at ngayon magkakaroon na naman po ng next election May 12, 2025 for our second term. Ayan, Yes, diba? Second yes. term na. As an Okay. OFW representative, ano po yung serbisyong pinagkakalob nyo sa ating mga kababayan? Naku, napakarami. Being the lone representative of the OFW sector in the 19th Congress, unang-una po, marami po tayong natutulungan ng mga hospitalization ng ating mga OFWs, kanilang pamilya. At kung hindi man kayo OFW, ay tinutulungan din po natin dahil wala po tayong pinipili. Dahil sabi ko nga, One Filipinos Worldwide OFW Party List. Meron din po tayong binibigyan ng mga scholarship para sa ating mga estudyante. At mind you ha, para po malaman ng karamihan, no prohibition na po yung no permit no exam, batas na po yan. Hindi na po sila pwede na hindi bigyan ng examen kung wala po silang pambayad. Kaya magreklamo po kayo, ipalam niyo po sa OFW Party List dahil hindi na po pwede yan. Gagawa na po namin yan ng IRR na ang gobyerno po mag-step in kung kinakailangan. Siyempre may konting, talaga bang hindi kayo makakabayad, pero ang gobyerno po natin ang gagawa ng paraan para mabayaran po ang pagkakautang nyo dahil hindi nyo makukuha yan para makuha ang mga card, di ba? Kailangan bayaran, tutulungan po namin kayo. Okay. Kamusta naman po ang ating mga distress OFWs na tinutulungan ngayon? Ano naman po ang update sa kanila? Ay nako, yung mga distress OFWs natin, napakarami niyan. Basta sinabi mo yung OFWs, tayo po ay may privilege speech on mental health. Kakatapos lamang po natin, ito po ang naging kaalaman natin sa pakikipag-usap ng personal. Pumunta po tayo ng Saudi Arabia, United Arab Emirates, Singapore, Malaysia, Indonesia, Mexico, Hawaii, USA. Pinuntahan po natin sila para malaman po natin, Hong Kong, Korea pa lang, para malaman po natin ang mga problema. Karamihan po suicidal attempt sila. Kaya po nagkakaganon dahil po sa homesickness, number 1, financial difficulties, pagkakalulong sa utang, mentally ill dahil hindi po makausap ang kanilang mga mahal sa buhay, hindi makasama sa mga special na okasyon, hindi nila makilala ang kanilang mga anak na kung 20-15 years na sila, hindi na sila kilala ng mga anak nila. Buti na nga lang meron tayong mga social media na ngayon at mga media person na kasamahan natin sa media na nakakatulong para magbigay ng impormasyon kung ano-ano pa pwede natin itulong sa kanila. Sinabi po natin sa atin sa Department of Foreign Affairs, sa DMW at sa OWA na magkaroon po tayo ng mga psychiatrist or psychologist sa mga foreign service. Ganun din po sa ating mga labat, labor attaché at welfare officer na marurunong po talaga when it comes to counseling. Kasi hindi po basta-basta pwede makipag-usap ang isang tao, hindi naman po talaga equipped sa knowledge ng counseling. Kaya ang mga psychiatrists or psychologists ay kailangan po nating maparami at kailangan pong bigyan ng pondo ng ating gobyerno. And I'm very happy that our President Ferdinand Bongbong Marcos and our Speaker Ferdinand Martin Romualdez ay full naman po ang support na ibinibigay po sa ating mga OFWs. At kami po ni Speaker Martin ay nagkakaisa para paunlarin palalo ang kabuhayan
to protect the welfare and rights of our OFWs. Congressman, yung pong nangyari pong gera sa Middle East, yung mga umuwi pong Pilipino, ano po yung suporta na galing po sa OFW parties ang ibibigay po ninyo sa kanila? Yes, sa lahat po ng ating mga kababayan, OFWs na nandoon po sa gera natin, dito po sa Lebanon, mga nangyayaring gulong ito, unang-una, nalulungkot po ang OFW party list, ang inyong Congresswoman Marisa Delmar Magsino, dahil ito po ay hindi po nakalagay yan sa kanilang dream na gusto lang nila magtrabaho para sa mga mahal nilang sa pamilya nila, para bigyan ng magandang buhay. Biglang di nila alam na sa giyera na sila, nasa gitna ng giyera ng mga geopolitical tension na hindi naman natin inaasahan. Dito po, pag dumating po sila dito sa atin sa Pilipinas, dahil makakatulong po tayo sa kanilang repatriation at may mga connection na rin po sila sa atin sa OFW party list, at yan po ay tumutugon din ako dahil yan din po ang mandato ni Speaker Martin Romualdez na agarang tulong para sa ating mga OFWs. Bibigyan po natin sila ng repatriation na agaran at reintegration program for their livelihood. Dahil ang OFW party list po magbibigay ng personal at idudulog din po natin sa Department of Migrant Workers at sa OWA para madagdagan po ang reintegration livelihood program para makapamuhay muli sila at makapagsimula ng hanap buhay dito sa atin sa Pilipinas. Congresswoman, at itatanong ko na rin po, isa sa malaking organisasyon ng OFWs ay ang mga seafarers. Kamusta naman po ang pagsusulong natin at pagsuporta sa Magna Carta Yes. ng seafarers? Nako, thank you so much. Alam mo, napaka-interesadong topic yan. Unang-una po, ang inyong OFW party list, Congresswoman Marisa Delmar Magsino, ang principal author ng Magna Carta for Seafarers. Ngayon po, napakarami po nating mga colleagues sa Kongreso at ako'y maligaya na nag-co-author po sa atin, kaya may substitute bill na po tayo. Sana po na pirmahan na ng ating mahal na President Ferdinand Bongbong Marcos, pero medyo may naglabi, may konting inayos. So, hindi po natuloy na isign to into law, but hopefully very soon. Dahil meron pong parating sa amin na mukhang maayos na po ito at very soon ay magiging batas na harinawang mapirmahan na ng ating mahal na Pangulong President Bongbong Marcos. Congressman, bilang party list po, ano pa po ang inaasahan ng taong bayan na iakda yung batas para po kasisiyan ng ating OFW? Yes, thank you for that. Ang OFW party list po, ang inyong Congresswoman Marisa Delmar Magsino, ay marami po tayong mga final na bill para po sa karapatan ng ating mga OFWs, ganun din po sa pangkalahatan nating Pilipino. Meron po tayong meron po kasing batas, tandaan po natin, may batas na po ng lahat ng LGUs kailangan may OFW help desk. Pero nung nakaraang pong budget deliberation sa DILG, kapag alaman po natin na halos walang LGU ang may OFW help desk. So, sabi po ni Secretary Benhar ay magkakaroon po sila ng memorandum para iparating sa lahat na kailangan ma-implement ang OFW help desk sa kanila dahil napakahirap po sa mga pamilya ng OFWs natin na hindi po alam saan pupunta. Yes. Pag may problema, hindi naman agad makakapunta sila ng Kongreso, maaaring tumawag sa atin. Meron po tayong OFW Tulong at Servicio Center sa Ayala Mall, Manila Bay, Macapagal, Parañaque. Open po ito Monday to Saturday at ito po ay 10 a.m. to 7 p.m. Ngayon po, marami po tayong batas on balikbayan boxes. Problema na naman po yan tuwing magpapasko. Noong 2022 po, ang daming reklamo na de-delay, nakukuhanan ng laman, nasisira, at nawawala. Nagawan po natin ng paraan to, yung Bureau of Customs, kinausap po natin at ipinalabas po natin yung mga nasa warehouse nila. Ngayon, problema na naman po ang dinudulog sa atin at tayo po yung makikipag-usap po muli sa Bureau of Customs para yung mga fake forwarder ng mga local ay hindi raw po nagbabayad dito sa customs. Kaya hindi nila ma-release. So pipilitin po natin magawa muli ng paraan kasi last 2022-23 nakakuha po sila ng donor para mailabas. Dahil sabi ko, konti lang naman yan, palabas na natin, kawawa naman. Na pinaghirapan po ng mga OFWs natin para mapuno ang mga balikbayan boxes nila.
hindi kumakain ng maayos, nagtitipid, pati pagtulog nila, ilan sila sa isang kwarto para makapagtipid sa rental, para maibuhos po sa balikbayan boxes, mapuno, maisil, ipadala sa Pilipinas. Yun po ang ayokong danasin na naman ng ating mga OFWs. Meron po tayong bill tungkol sa expanded na, imbes po diba 20% sa senior citizen, para po sa milk, para sa supplement, at para sa mga herbal products. Yeah. Meron din po tayong bill doon kasi dapat may reseta ka pa, di ba? Hindi makabili pag walang reseta. Hindi ka makabili kung walang reseta. Ngayon, kung gatas, lahat naman po, pag medyo nagkakaedad ng konti, kailangan may mga gatas na tayong supplement, di ba? Or yung iba, mga herbal products, yung iba hindi naman naniniwala masyado. So may herbal, alam mo naman, Pinoy medyo mahilig tayo sa herbal. So kasama rin po yan. Marami po tayong mga batas na pwede pong masabi na, pati po yung pagbibigay po ng mga mental health psychologists sa mga different posts in different countries, ganun din po sa DMW at OWA, at pagdadagdag po ng mga personnel sa ating mga foreign posts ay kailangan din po nating tutukan. Message na lang po. Light question. Na-miss mo ba ang pagiging artista? Syempre, kaya lang sabi ko, ibang-iba talaga. Yung pagiging artista, pa-cute, diba? Paganda, tapos memorize mo yung script mo. Kailangan, kaya lang ang art noon kasi kami, pag dumating kami sa set, alam na namin ang script namin. Alam na namin ang role namin. Nakaayos na kami. Kung hindi man kami nakaayos, list, konting retoke na lang, konting retouch na lang, at maaga kami sa set. Kumbaga pag sinabing gano'n, siyempre nung umpisa, nung bago ko, pag sinabing 10 o'clock, nandun ako. Ano nalaman ko, hindi pala gano'n. Yung 10 o'clock mo, abutin na 2 o'clock, 3 o'clock. Sumabay na rin ako doon, di ba? Kasi nandun akong aga-aga, di ba? Pero siyempre, nung leading lady ako, talagang gusto ko, on time ako. Pero ngayon, dati minsan natutulog ako, naninipa ako eh. Sabi na, anak ko ba, sinipa mo ko, sorry, akala ko may action akong ginagawa. But I am enjoying my life now in Congress because sabi ko nga, noon nakakatulong ako in my own small way. Meron akong Millicent Foundation, meron akong Buhay OFW Foundation on my own capacity. But now, hindi ko alam, parang nag-planting rice pala ako. Yung mga natulungan ko 20 years ago, sila yung mga bumoto sa OFW Party List. Alam mo ba, sabi, ma'am, kayo pala yung OFW Party List, iboboto namin kayo. Ako po yung pinag-aral nyo, scholar nyo, kayo po nagpa-opera sa nanay ko, hindi po mapaihi yung kapatid ko, hindi makaya, ganun. So, I'm very happy. Ngayon, we are helping much maraming mga kababayan natin, OFWs, on a bigger capacity. At yun naman po ang gusto ko dahil ang OFW Party List po ay nandito para magserbisyo ng totoo sa inyo at hanggat nandito po, hindi po kayo magkakamali dahil ibabalik ko po ang tiwala at ang botong ibinigay niyo po sa OFW Party List. Nabanggit niyo po kanina na kahit hindi OFW families, napansin din namin sa aming hanay na mga mamamahayag na hindi lamang sa Batangas may mga local reporters na hindi nabibigyang pansin sa nasyonal. Okay. At ang buong Pilipinas, I should say, na dapat ay siguro mabigyan din kami ng pansin yung mga nasa local. Hindi lamang yung mga national na yung mga malalaking network. Kasi yung katulad ng mga nasa baba, hindi naman sila the same na sumusweldo. Nako, tama yan. Alam mo ba, dapat wala tayong diskriminasyon. Yes. Dapat equal footing. Kay national ka, kay local ka, dapat pare-pareho yan. Galing din ako sa media eh. So alam ko yan eh. DZME, IBC 13, TV5, Action TV International, GMA. At ako po, minahal ko kayo, wala pa ako dito. Dahil mundo natin to. The very reason kaya nga ako napunta sa pag-artista dahil nakita ko yung mga stuntman natin sa abroad na inaapi. Sabi ko pag OFW pala, akala ko maraming pera. Hindi pala. Yung mga media natin, ganito po yan. Tama yun eh. Totoo yung na-observe nyo na parang pag national, iba yung dating. Pag local, iba dating. Pero hindi nyo po alam, napakalaki ng ambag nyo sa ating ekonomiya at when it comes to reporting and information dissemination, awareness, kasi mula po sa probinsya nyo, binato yan sa national, kaya po kinakatch nila.
kinukuha nila yan. Kaya ako, saludo po ako sa inyo dahil alam ko kayo po yung nakakababae. Dito sa local, kayong nakakaalam ng tunay na nangyayari, tunay na sitwasyon. At kami po, we will be very thankful ang OFW Party List. Let's have a connection. At aasahan ko po na kung ano man po yung maitutulong natin ay gagawin po ng OFW Party List para makatulong po sa hanay ninyo dito sa atin sa local. Asahan nyo yan. Yes. Promise. So, di ba? Baka meron kang gustong sabihin hindi namin na itanong. Panghuling mensahe po. Okay. I'm very happy to be part of the 19th Congress kasi syempre nung hindi pa po ako nasa politika, hindi ko po alam itong mga ganitong mga proyekto eh. Kumbaga alam ko lang basta everything about showbiz. Pero nung ako po ay napunta dito, parang kinontinue ko lang yung pagmamahal ko at pagmamalasakit ko sa mga OFWs at sa mga Pilipino natin, whether inside or outside the country. Kasi dati, sa Up Close and Personal TV show ko with Marisa Dalmar that ran for 10 years sa IBC 13, Buhay OFW TV sa TV5, Action TV International. Then, in-upgrade ko, ginawa kong world-class kababayan sa GMA. Doon ko nakita lahat ng storya. Mapa OFW, mapa pamilya nila, yung hardships nila, and I want to give solution to the problem. Kaya naman nandito po tayo kung ano man po ang nakikita kong pagmamahal ko. Kasi ang media para sa akin, pamilya ko yan eh. Kasi the reason why after the first State of the Nation ni President Bongbong Marcos, nakapag-privilege speech ako after 2 weeks, kasi nasa media ako. Sanay na ako magsalita. Hindi na ako kinakabahan. Samantalang sabi nga ng mga colleagues ko, 2 weeks ka pa lang, first termer, nakapag-privilege speech ka. Paano ba yung gagawin? Sabi ko, turuan mo. Tinuruan ko. Yon ang ganda ng media ka. Natuto ka na eh. Nahasa ka na, pwede ka na humarap sa tao, hindi ka na kinakabahan. At yung ginagawa nyo ngayon, dati yan ang trabaho ko. Ako nagtatanong, di ba? Ako nag-i-interview. Tapos ng interview ko, bago interview, mag-aaral ako ng ito yung mga tungkol sa'yo, mag-aaralan kita, ito yung mga tanong. So nakikita ko sarili ko sa inyo. And sabi ko nga, sino mag-aakala na papasok ako sa Congress? Sabi kayo, akong magulong buhay. Pero nung na-pandemic, yung mga natulungan ko, yun yung nag-encourage sa akin naman pumasok kayo para mas matulungan nyo kami. At kami ay sasama sa inyo through thick and thin. So sabi ko, wala tayong organisasyon, wala tayong machinery, wala tayong ganong kalaking pera, wala tayong backer, lalaban ba tayo? Sabi ko, pag na-accredit, laban. Humingi ako ng sign kay Lord. And thank God, binigyan niya ako ng sign. Pag hindi tayo na-accredit, atras. Pag na-accredit, tuloy. Lo and behold, nandito na tayo sa Congress. And I'm very thankful kayo po ng mga media practitioner natin na kagaya ko ay minamahal ko kayo at hindi ko kayo pwedeng pabayaan. Kung ano man yung nagiging problema nyo dito sa lokal, pwede po nating in a way minsan gawin nating national. Yes. Diba? Thank you for that. Maaasahan nyo po ang OFW Party List. Batanggenya ako ha. Tanawan, Laurel at Talisay ako. Kaya puro akong Batanggenya. Yes, maraming magsino sa Tanawan. Yes, Magsino. Uncle ko si Dr. Ben Magsino. Yun namatay. Tapos si Amanda Lanting. Yes. Magsino yon, Tanawan Institute, auntie ko yun. Okay. Magsino kasi kami, napangasawa niya Lanting. Mm. Diba? So, I hope nasagot ko po ang inyong katanungan and I'm very happy na kayo rin po ay nagkaroon ng magandang oras na isang Batanggenya ay ma-interview po ninyo. Ayan, kasi hindi naman lahat alam na Batanggenya ako. Ma'am, ulitin lang po natin yung contact o access para sa inyong office pag may Oh, yes. nangailangan. Okay. Ang ating pong OFW Tulong at Servicio Center ay nasa Ayala Mall, Manila Bay. Monday to Saturday open 10 a.m. to 7 p.m. At tayo po ay makokontak sa ating OFW Party List FB, OFW Party List YouTube, OFW Party List TikTok, at meron tayong email na ofwpartylist21@gmail.com. At pero syempre kayo may direct line naman kayo sa atin. Opo. So, kung may mga i-refer kayo, pwede nyo nang bigyan agad yan ng priority. Basta Yes. po, nasabihin nyo lang agad. Kasi po, ang humingi po kasi ng tulong sa atin, libo-libo araw-araw. So,
Kaya pagka leaders natin at members at ating kapamilya, tumataas po yun, tapos babalikan natin, saka yung urgency din. Yes, Diba? Thank you po. Okay, thank you so much. Sayang, wala na akong ganda. Hindi. Pero right na Pero ako. sa totoo lang, mas maganda ka sa personal kaysa dyan. Talaga. Oo. Mas mukha ka pang bata ngayon. Ito, thank you. Ito, ano to ha? Scan nyo to. Ito yung mga, ay kailangan pala mag-membership kayo, card. Kasi, Aha. pagka membership, kunwari, ginamit nyo sa mga hospitals, wala na masyadong tanong pag may card na kayo. Ito yon yung fill up nyo. Tapos ito yung mga hospitalization. Ito yung mga hospital na pwede nyo, scan lang ng cellphone. QR code. QR code. Yan. QR code yan. Tapos, meron tayong, kunwari, merong nasa airport, UB Express, 50% discount. Pagka OFW and family. Tapos, pagka, ano pa ba yun? Ha? Ha? Partnership. Sa Sa duty ano, free. Sa duty free. Yung sa duty free, kunwari may mga kamag-anak kayo dumating from abroad. Di ba usually 2 days lang pagdating mo, pwede kang mag-shopping. Ngayon, 15 days pag may OFW membership card ka. Kunwari, meron ka ng card ng OFW party list, dadalhin mo lang yun doon sa duty free, bibigyan ka ng balikbayan plus card para makakuha ka ng 5% up to 15% discount. No membership fee. Hindi po, discount sa bibilhin. Hindi dun sa card. Sa card, wala pong membership fee. Okay. Wala. OFW lang. OFW party list card lang po. Pagkatapos, yung UB Express, 50%. Kung November to December, dumating ang mga kamag-anak nyo from abroad, 30 days pwede mag-shopping. 5%, 10 to 15% discount. Then marami tayong privileges. Saka, Yes. yung nga, mauuna kayo sa privileges. Yun. Number naman ngayon. Yes, alam niyo na, di ba? Yes. Thank you so much. Thank you, thank you. Thank Salamat you sa so inyo po. much.